Hello po mga kabakyard! Kumusta po tayo? Sana po ay ayos lang tayo, ganun din po ang ating mga alaga. Ginawa ko tong video na to para sa mga nagtatanong ng update sa ating RTL business. At ang latest na nag-comment sa ating video ng pagpapagawa ng ating housing ay si Sir James. Shout out sa iyo Sir James! So ayun na nga guys, magkikwentuhan muna tayo. So una nga pala, kaya kami nagkaroon ng idea sa business na to nung napanood ko ang isang video na nag-discuss about sa kinikita niya sa pag-aalaga ng RTL. So doon sa kwento niya, sa computation niya, maganda ang kitaan dito kahit na backyard lang. Pero hindi ko po yun pinansin hanggang sa na-discover ng brother-in-law ko ang about sa business na ito. And then, pinush niya. Nag-start siya sa 288 heads. After ilang months, sabi nila okay siya. Hanggang sa napagdesisyonan din namin mag-asawa na mag-start ng ganitong business. Dahil wala tayong trabaho, nakigaya din. Knowing na wala namang kaming puhunan. At dahil wala kaming puhunan, nag-start lang muna kami sa pagpapagawa ng housing. Ang target namin ay good for 500 heads. Kaya naman pinagawa namin ito noong March 2023. After 3 months, June 24, tsaka namin ito nalagyan. At dahil wala talagang puhunan, kalahati lang muna ang nilagyan namin. 16 weeks pala ito nung dineliver sa amin. Then after 2 months, nag-umpisa na silang mag-lay. At unti-unti na itong dumadami. And thank God kasi nung tumaas na ang production namin, ay maganda ang naging presyo. From September to February. Kaya naman nabawasan ang ating inutang na pinapuhunan natin. Then March ay bumaba na. Pero kahit papano dahil nire-retail natin, meron naman pa rin tayong kaunting kita. Yun nga lang ay hindi pa talaga natin nababawi yung total na puhunan natin. Kaya kung i-compute talaga natin ay hindi pa tayo kumikita. At nitong nakaraang June lang ay 1 taon na ang ating mga alaga. At nung July ay nilagyan na natin yung bakante. At yung nakikita nyo sa video, yan na po yung kabuuan niya. Nalagyan na po natin lahat. Yung mga bago na yan ay nag-i-start na din silang mangitlog ngayong September. At ngayon ay 1 taon at 3 buwan na tayong nag-aalaga ng RTL. Para sa akin, okay naman ang kitaan. Napapasweldo naman nila ako sa pag-aalaga sa kanila araw-araw. Ang kagandahan nun ay naaalagaan ko din ang aking anak. Hindi siya ganun kadali, pero sipag at tiyaga ang kailangan. Wala namang madaling trabaho. Naramdam ko talaga yung pagod, lalo na at babae ako at wala dito ang aking asawa. Pero tiyaga lang dahil mahirap lang tayo. Sa mga gustong mag-start ng ganitong business, pwede kayong mag-umpisa sa maliit. At saka nyo na lang siya palakihin unti-unti. Yun nga lang kung mag-i-start kayo sa 50 heads or 100 heads, hindi kayo mapapasahod niyan. Meron naman pero sobrang liit lang. Pero kung ang goal nyo ay para matuto, pwede naman. Kasi yung sa amin na nag-start kami sa 250 heads, maliit lang yung kita. At sa katunayan ay hindi pa nito na ibabalik ang lahat ng pinuhunan namin dito. Kaya pinush talaga namin na mabuo itong 500 heads para mas mabilis ang return of investments. At ang maipapayo ko sa nais mag-umpisa ng ganitong business, ang mga bagay na to ay dapat ninyong i-consider. Para sa mga backyard farm, dapat ang location nito ay may layong 50 meters mula sa pinakamalapit na bahay sa inyo. Hindi naman siya mabaho katulad ng broiler farm. Pero mayroon pa rin siyang amoy. Yung normal lang na amoy pag nandun ka na mismo. Pangalawa ay yung mag-aalaga. Hanggat maaari ay mas maganda kung kayo mismo. Dahil ang business natin ay may buhay. Dapat ito ay napapakain ng maayos at napapainom ng tamang vitamins. At kung kukuha naman kayo ng mag-aalaga, dapat yung mapagkakatiwalaan. At alam nyo, naaalagaan talaga nila ng maayos. At hindi kayo dadayain sa pagbibintahan nila ng mga itlog. Sunod ay yung magiging capital ninyo. Yung budget nyo sa housing, sa cage, sa feeds, at saka sa RTL. Kapag may housing na kayo, cage, at saka RTL, kailangan may budget kayong pang-feed sa loob ng 2 buwan. Dahil after 2 months lang sila mag-i-start mag-lay. Kung 16 weeks din ang edad ang inyong kukunin. At hindi rin kaagad-agad na madami silang itlog. Kasi sa una ay kaunti pa, at saka unti-unti itong dadami. At kung andito ka pa sa puntong ito, isi-share ko kung magkano ang aming naging puhunan. So ang una ay sa housing. Ang gastos namin dito ay nasa 150,000. Pangalawa ay ang cage. Ang gastos namin dito ay 45,000.
Sa RTL naman ay nasa 100,000 pati ang kanilang vitamins. At sa feeds naman na kinain nila sa loob ng 2 buwan ay nasa 50,000. Kaya ang nagastos namin ay nasa 345,000. Yung alaga namin na 288 heads. Yung housing po pala ay pang 500 heads po yan, kaya po umabot ng 150,000. Yung computation ko po na yan is wala ng butal dahil ni-round off ko na po siya. Maaring sumobra na yan na magiging puhunan ninyo. Dahil sa estimate ko, 1,000 pesos per bird ay saktong-sakto na. Pero depende pa rin po sa location po ninyo. Yung sabi ko nga kanina ay kalahati lang po yung aming nalagyan. So gumastos na po kami ng para sa housing ng 250 heads na hindi pa nalalagyan. At kung tatanungin nyo kung nabawi na namin ang aming puhunan, ay hindi pa po. Magtitiis ka po ng taon bago mo po mababawi ang iyong puhunan. Kikita ka na po niyan ng mas malaki sa susunod na batch ng iyong alaga kasi hindi ka na po gagastos ng housing at saka cage. So yun lamang po muna. Sana ay nakatulong ang aking video sa mga nais mag-start ng ganitong business. Pa-like and subscribe na lang po sana. Bye!